Ayan mga kautak, exciting po ang ating topic for this video kasi ipapaliwanag natin ng detalyado kung paano nga ba kumputin ang ating MP2 savings dividend. Opo, detalyado kasi monthly calculation po ito, hindi lang basta annually. At sa video po na to is matututunan nyo kung ano bang mas maganda. Yung maghulog ka ng monthly, consistent monthly sa loob ng isang taon o yung maghulog ka ng isang buuan sa loob ng isang taon. Start na tayo mga kautak. Kung makikita nyo po sa ating screen is meron akong Excel file ng Pag-ibig MP2 Savings Dividend Calculator. Ayan. Pwede nyo po ito gawin manually. May mga mahalagang factor lang na kailangan yung tandaan to compute. Unang-una is syempre yung dividend rate, ayan, for the year, Ang dividend rate po is ina-announce, ni Pag-ibig kung magkano po yung, or ilan yung dividend rate niya for the year. Pangalawa po is yung monthly contribution nyo, kung magkano yung hinulog nyo sa isang buwan, Okay lang po kung hati-hati, basta minimum 500, kung magkano po yung sa loob ng buwan, kailangan nyo pong ilista. Ang susunod po is itong dividend month rate, Sobrang halaga po nito. Dividend month rate ang tawag ko dito, pero alam ko may iba pang mas proper na tawag, Pero ituturo ko po kung paano nga ba kunin yung dividend month rate kasi sobrang halaga niyan. Paliwanag muna natin kung paano kunin yung dividend month rate. Ayan. So dito sa part na to is maglagay kayo, Ito tandaan nyo po. For December, itong number of the month, for December, lalagyan nyo yan ng 1. Ayan, tandaan nyo po ito yung kada month may ganitong number. Ayan, so lagay nyo po ng ganyan hanggang 12. Ayan, so si January ay 12. So pababa siya ng pababa hanggang December. Ayan, dito sa total numbers of months, ayan. So 12 lang yan, kahit anong buwan, 12 lang yan sa total numbers of months. Kasi sa loob ng isang taon is 12 months. Now, to compute for dividend month rate, ang gagawin nyo lang po is yung number of the month, ito, for example, yung January is 12, divide nyo lang sa 12, ayan. So, magiging output dito for January is 1, ayan. So, copy ko na lang itong formula ko sa lahat ng buwan, ayan, para hindi na ako mahirapan mag-type. So, kung kayo po, mag-ano kayo, is gagawin nyo lang for December, 1 divided by 12, ayan, for November, 2 divided by 12, and so forth. Kung mapapansin nyo po, yung sa dividend month rate is, kada buwan, is parang pababa na siya ng pababa, Sa January, 1, tapos sa February, 0.92, hanggang December is 0.08 na. Sobrang nakaka-apekto po itong dividend month rate for monthly dividendo nyo. Makikita nyo po yan later. Ngayon, punta na tayo sa computation ng monthly dividendo natin. Assuming na naghuhulog tayo consistent every month ng 500 pesos, ayan, lagay ko to every month 500 pesos. Ayan. So, ang January hanggang December, monthly 500 pesos. Computein na natin ngayon yung monthly dividend natin. To compute that, ang gagawin nyo lang is yung total contribution nyo for the month, Kung manually nyo po ginagawa, lista nyo lang po, Basta alam nyo yung for the month kung magkano yung hinulog nyo. I-multiply nyo ngayon doon sa dividend month rate nyo. Ayan, sa dividend month rate for the month. Ayan. And then, multiply nyo po kay dividend rate. Ayan. So, ito, pwede nyo to kasi ito, tawag na ito na po mismo yan, taon-taon, hindi na po yan magbabago. Ito lang yung magbabago, yung dividend rate sa yung contribution. So, pag minanual nyo po, yung dividend rate nyo po, huwag nyo po i-times lang basta-basta na 7.03, yung 500 times 1 times 7.03. Magkakamali po kayo. Percentage po yan. Pag kinumpute nyo po manually, gawin nyo yung 7.03, gagawin nyo 0.0703. Doon nyo po i-multiply Huwag po sa 7.03 na whole number. Ayan, magkakamali po kayo. And then, okay na agad yan. For January, kung 500 pesos ang hinulog mo for January, sa 7.03 na dividend rate, ang magiging dividendo mo for the month is 35.15. Kopyahin ko tong formula ko, sa lahat ng buwan. Ayan, sa lahat ng buwan. Ayan, so kung kayo po, manually nyo, ganun lang din po. For example, December is 500 times 0.08 times 7.03. So, yan po ang lalabas, 2.93. Now, mapapansin nyo po ngayon, sa ating dividend per month is pababa siya ng pababa kahit na same monthly pa rin yung hinuhulog mo na 500 pesos.
Tingnan nyo po. Kaya, ang ibig sabihin po, kada lipas ng buwan is bumababa yung dividendo mo monthly kahit na same amount yung hinulog mo from previous month. Ngayon, sa part na to is masasagot natin kung ano nga bang mas maganda. Yung maghulog ka monthly or yung maghulog ka ng isang buuan sa loob ng isang taon. Try natin. So for the whole year, na 500 pesos monthly ang ating hinuhulog with 7.03% na dividend rate, ang kikitain ng ating 6,000 pesos for the whole year is 228.48. Try natin ngayon na ihulog ito sa isang buwan lang, no? Yung 6,000. Ibig sabihin, uhulog ka na lang ng 6,000 pesos sa isang buwan para na sa isang taon. Burahin ko itong ating contribution for the whole year. Try natin yung 6,000 mo, ihulog natin sa January. No? For example, hulugan ko na ngayong January, yung 6,000 pesos para doon na sa loob ng isang taon. Hindi ko naisipin yung February to December. Try natin, enter ko, tignan nyo yung value ng dividendo nyo na makukuha. Though 0 po ito, ayan, 0 hanggang sa December, ayan, ang makukuha mong dividendo is 421 pesos 0.80. Kung ikukumpara mo siya sa 228.48 is talagang mas malaki siya. So ang sagot dito is yes. Mas magandang maghulog ka ng isang buuan sa January. Yes po, sa January. Kasi kung itatry naman natin itong gawin na ihulog mo, for example, hindi ako maghuhulog ng January to November. Sa December na lang ako maghuhulog ng buong 6,000 kapag nakuha ko na yung aking bonus or yung aking 13th month pay. Lagay tayo dito ng 6,000 pesos. Tingnan nyo yung makukuha nyo lang na dividendo. 35.15 lang. Ayan po ang ang downside. Kapag later ng taon ka naghulog ng buuan. Kung ikukumpara mo yung nag-monthly ka ng 500 pesos hanggang December, 228 yung makukuha mo. Yung naghulog ka ng December ng buuan na 6,000, ang makukuha mo lang is 35.15. Kaya ang conclusion po natin is depende kung anong buwan ka maghuhulog ng buuan. Try natin ngayon alamin kung anong mga buwan ba na dapat maghulog ka ng buuan para mas malaki pa rin doon sa monthly na maghuhulog ka, yung mas malaki pa rin yung makukuha mong dividendo kapag naghulog ka ng buuan. Lagay tayo dito mga kautak, no? Wag niyo pansinin yung total contribution. Lagay lang tayo dito ng 6,000 every month, tapos tignan natin magiging dividendo natin for that month. Para maikumpara natin siya doon sa total dividend na makukuha natin pag naghulog tayo monthly ng 500. Ayan, so copy ko to, gawin natin 6,000 to for that month. Ayan. So, ayan. So, dito tayo titingin. Huwag na titingnan itong for the whole month na kasi for monthly contribution na 6,000. Isipin natin na naghulog ka ng isang buuan sa anong buwan dapat. So, dito, kung makikita nyo, dapat maghulog ka ng buuan from the month of June hanggang January, no? Ayan, itong mga buwan na to. Ayan, kung makikita nyo kasi dito, for June, no? 6,000, for example, June ka na lang naghulog ng 6,000 pesos. Ang makukuha mo na dividendo is 246. Mas malaki pa rin siya doon sa 228 na naguhulog ka monthly ng 500 pesos. Ngayon, kung naisipan mo na July ka na maghuhulog ng buuan for the whole year, no, 6,000, ang makukuha mo na lang is 210.90. Mas malaki na ngayon yung maghuhulog ka ng 500 pesos, no, kaysa yung maghuhulog ka ng buuan na 6,000, no, mas malaki na siya diyan. Ayan. So, pinakamaganda talaga na buwan is yung January ka maghulog ng buuan. Ayan mga kautak. Sana naliwanagan po tayo. To continue this topic, kasi itong computation natin is for that yung isang taon. Yung isang taon lang na yun. Eh paano kung may balance ka na previous year? For example, naghulog ka na ng 2022, 2023. Paano nga ba kunin yung ating total dividend? Madali lang po. For example, no, naghulog ka ng 22 to 2023, 500 monthly pa rin, no? So, 500 times 24 months, so 12,000 yon. Assuming na yung dividend payout mo is annually, kasi kung 5-year end term may iba. So, dito assuming na yung mo is 12,000, ayan, kasi annually payout. So, yung 12,000 nyo po, is times nyo na lang agad doon sa dividend rate for that year, no? Wala na tong dividend fund rate. So, 12,000, dito, ulitin natin.
12,000 times 7.03%, so 843.60 po yung makukuha mo na dividendo para doon sa last na balanse. Plus, no, yung for the year, no, na 228. So ang total natin na dividend for the year is 1,072.08, no, assuming na 7.03% pa rin ang dividend rate ni Pag-ibig. At ayun po mga kautak, sana is natutunan nyo kung paano manually, no, kalkulahin ang ating dividendo monthly ng mas detalyado. Kung meron pa po kayong mga katanungan, is pwede nyo pong i-comment, no? Try nating sagutin. At sana po, share nyo po itong video para marami sa ating mga ka-MP2 savers na mas matuto. At kung gusto nyo po itong Pag-ibig MP2 Savings Calculator ko, is comment nyo po dyan para save ko po sa Google Drive para ma-access nyo po, pwede nyo pong gamitin, no? Save nyo po sa mga PC nyo or gamit po kayo ng Excel na mobile app. At yun lamang po, maraming salamat sa inyong panonood. Use your brain. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.